that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan nyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI, subpoena, nagpatanong kagad ako sa Negros, kasi it's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi Direk Assault, ikaw, yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw pa-relieve ng AFP para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your of Attorney Lopez? And do you have any information when she will be transferred to the house detention? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zulaika Lopez and ni Ms. Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, yung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin ng nag-endorse, yung nagbabantay tapos in-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Ms. Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng malay and nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito? Hindi ko alam kung anong ginagawa. So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang i-arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po, just very quick. Do you see yourself patching things up with BBM in the future? Do you see that happening at all? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear
it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Okay, next from Mirasol Montes sa RMN News Manila. Good afternoon, ma'am. Any reaction lang po, ma'am, sana sa mga pambabatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District 2 Representative Manix Dalive po ang laban sa inyo tungkol nga dito sa mga nangyayari ngayon? Well, hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayong mag-comment sa sino ba yung, anong pangalan nun, ma'am? Manix Dalive po, Congressman Manix Dalive po. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung anong sinabi niya, sir. At hindi ko po siya kilala. Next, Sir Marco Polo of Brigada News Zamboanga. Good afternoon, Ma'am Sara. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or House of Representatives para ma-impeach ka, ma'am, ano po masasabi niyo doon? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Okay, thank you for that answer, ma'am. And for my last part, sa local front ng Zamboanga City and Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na binigay niyo po tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula, lalo na po dito sa Zamboanga City? Apo, yes sir, thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So, we're not hopeful. Kung meron mang budget, and then kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, noon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro we'll reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo
taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong gagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo kayo, bakit namin siya babayaran ng sweldo? Wala naman siyang project, walang gagawin niyang babaeng yan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? So yes, dapat kayong magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin, pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. Theodore Arquiza. Yes, good afternoon mo. Good afternoon po, Vice President. I am Theodore Arquiza from IFM News Zamboanga. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, yung sinasabi yung harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito ka sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo humuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalaban? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Beng Climaco, is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng. Sabi ko, ikaw politiko ka rin. Ang dami mo ding pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan, ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour. Otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Sa kapartihan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case na Opo. final against you? Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong nabasa ko lang ito sa mga sa mga group chat. So hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So yun. 3 yung And by recent ata, ma'am. but let me clarify kasi yung 2, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court. And then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Salamat. Thank you. Thank you, sir. One last follow-up from GMA7. Sorry. Grabe naman to si Mike. Minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Time out. Yes, ma'am. Ma'am, follow up sa question on this bar. So what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay itong 3, tas meron parang pending na magpa-file pa po ng disbarment case against you pa rin po, VP? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mo daog, ano ba? So, babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Ana na siya. Ma'am, yesterday, isa pa. Ma'am, yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, now PSC, sa inyong DPSPG. But now that they are totally, taking over and replacing all your security sa PSPG ng PNP,
How do you feel about it, VP? I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw ang AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw ang AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, mupok muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Second to the last, Sara Tulabi of FEBC. Pag gumaganyan ba ako, na aapektuhan yung sound? Okay. Good afternoon, VP. Since natanong na po yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. Inireport nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Secretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Pag yung tao na tama mag-isip, yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing, wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam. Sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG Go, Daily Zamboanga Times. Last question po. Yes, VP, magandang hapon po. RG from Daily Zamboanga Times. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsera din po, no? So dito, ang satellite office nyo hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. How will you, anong assurance nyo po na tuloy-tuloy yung serbisyo with what is happening now po? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Sara siya, ma'am. Yes, ma'am. Halatang halata naman, ma'am. Oo. Wag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Wag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kaming, there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yon in person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito, ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta. So,
napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike ng mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question relayed by the OVP Media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Chu Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kay BBM versus BBM po. Ano ba sinabi niya? Pwede sanong sinabi ni... This is relayed by the OVP Media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni DA Sec Chu Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks niyo po versus BBM. Anong sinabi niya? Ma'am. Hindi ko alam. Sorry Hindi ko alam kasi. Anong sinabi ni... Hindi ko alam. Wala. Sorry, hindi rin namin. Ma'am? Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon at ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary Laurel, for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko doon ay, huwag siya yung sumagot. Hindi naman siya si President Marcos. Diba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, huy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So, bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? Diba? At saka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Si Secretary Laurel ba yung nagsabi nun? Hindi naman di ba? Diba? Naalala niyo ba yon? Nakita niyo ba yung video na yon? Nangangampanya pa, diba? Di ba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? Well, si President Marcos ang nagsabi nun? May evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you for recognizing my intelligence. Alright. Ma'am, pwede totoong last na. Yes. Uy, hindi okay lang kasi minsan lang naman kami magsama. I mean, Mike, parang ngayon lang tayo nagsama, di ba? Ngayong taon na ito, ngayon lang. Ma'am, Yes, baka ma'am. gusto niyo lang magbigay ng comment doon sa apo ni Ninoy kasi na-mention po siya. Apo? Apo ni Ninoy? Ninoy, opo. Oo. Sabi niya, panananawagan siya na tigilan na raw ang kanilang pamilya, please. Ang turing daw niya sa mga Duterte at sa mga Marcos ay parehas daw, dalawang ulo na parehas halimaw, and so on and so forth. Ang dami pa po niyang sinabi. Yes, huwag na tayong mag-comment sa mga apo. Oo. Kasi natural sa mga anak at apo ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, huwag na natin sagutin yan. Question, Joseph Sosobrado po. Sana si Sir. Wala. Any more question? Meron pang isa dito. From Maymay Maravilla. Wala na. Nagtanong pa kayo. Kasi nakakapagod yung biyahe. Tapos, walang tanong. Yes, ma'am. So, good afternoon po, VP. What is the Vice President Sara Duterte's current stance on supporting specific political groups or candidates in Zamboanga City as the 2025 elections approach? Considering Congressman Manix Dalipe, the majority floor leader is Sino backed yun? by the administration po. Okay.
So, at the moment, no, there was an initial meeting with senator candidates of the PDP party. And I am not a member of PDP. They've been trying to recruit me, and I've been telling them that I have to think about joining a party because right now I am enjoying that I am free and I don't have to answer to a political party and I don't have to toe the line of a political party. So I have to think about that. But I told them that I can help you strategize on what to do. Initially, during the meeting, I gave them suggestions. I gave them suggestions on what they can do, on how they can strengthen their campaign, on how they can strengthen the branding. So that's about it for now. There was no talks of campaigning. Yes, but I told them, if you need someone to talk to about strategizing on how to run the campaign, I'd be glad to help. I'd gladly help. And then for local, as of the moment, I am committed to Davao City only. But apparently, doon sa Davao City, sinasabihan nila ako, wag na lang daw ako sumali doon. I have my own problems. So, yun pa lang ang nabigyan ko ng commitment. Yung ibang mga local na mga candidates na mga kaibigan, wala ako pang nabigay na commitment. But, sa tingin ko naman, parang wala din sigurong magkaka-interest na hanapin ako or i-request ako dahil lahat ngayon ang term na ginamit ng isang politiko, benga. Tagalog term niya, no? Grabe, bumenga. I know it's an LGBT term. No? It's an LGBT term. Grabe, bumenga yung administrasyon. So walang gusto na makita or malaman na kaibigan ko sila or kakampis ko sila or supporters nila ako. So, that would make it easier for me since makakapagpahinga ako sa kampanya dahil from 2016 to 2019 to 2022 nangampanya ako. And this time around, since hindi naman ako kandidato, makakapagpahinga ako sa kampanya, makakatutok din ako sa trabaho namin sa Office of the Vice President. And then of course, makakatutok ako sa committee hearings, kung meron pang committee hearings na darating sa susunod na taon sa campaign period. Pwede pa, ma'am? Yes, sir. Pwede pa, sir. Saan yung mga kasama ko? Pwede pa? Okay, Pwede pa daw? Pwede. I'm Abs Daman, no? LSN TV News Online. Ang katanungan ko po sa inyo, ma'am, ay itong threat ay nangyari sa inyo. Seryoso ba ito o kwan lang? Mga political... Serious ito, sir. Nakita mo si Marcos Sr.? Nakita mo kung paano nila, I'm sure nakita mo yun, sir. Kasi kaming edad namin, di namin nakita. Nakita mo, sir? Naabutan mo? Yes, sir. Oo. So, very serious ito. This is not a, parang laro-laro lang para sa kanila. Seryoso sila sa gusto nilang gawin. At alam natin ang capacity ng isang Marcos. Okay, madam, tinulungan ko ang tatay mo nung panahon niya tumakbo, and then ikaw naman, ang anak naman. Tinulungan niya ako. Tinulungan ko siya noong 2016. Tapos tutulungan ba niya ako sa 2028? Hindi ko alam. Dahil noong 2022,
nung 2022, wala siyang active help na ginawa. Sinabi lang niya na kaya niya yan, na yun din ang sinasabi niya hanggang ngayon, kaya niya yan. So heartwarming, no? Pag ang magulang mo, ganyan lang yung sinasabi, kaya mo yan. Wala man lang parang parang, uy, kawawa ka naman. Uy, parang anong matutulong ko? Uy, kailangan mo ba ng doktor, abogado? Sige po. Heartwarming kung ganyan yung concern ng magulang mo. Yes. Another question from my end, ma'am. Yes, ma'am. What's your reaction to the MNLF's offer to provide security for you if in case your current security will be pulled out? Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the Armed Forces of the Philippines, particularly the unit ng Presidential Security Command. So are you saying, VP, na no matter what, hindi niyo tatanggapin ang PSPG ng PNP that will take over for VP-SPG po? Yes, ma'am. Ang kasi ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Ang batas na gumawa nun, may mandato siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga pulis doon. AFP yan sa lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President. Bakit? Bakit yan ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So, ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution para na that is something I have to think about again as well. So, yun. Yan. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. Its mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala doon sa usapan ang Philippine National Police.